Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Jet. So for today's video, I just wanted to share with you yung experience ko sa pagpapalagay ng brace ulit. Yes, you heard me right. Way back 2019, nagpalagay na ako ng brace, and by the year 2021, I just advised by my orthodontist na pwede na siyang tanggalin. Kaso lang, since hindi pa ako nakaka-uwi before, so hinayaan ko muna siya. So lumipas ang another 2 years. So almost siguro nasa 3 years mahigit yung aking brace. So from this year 2023, so nag-decide ako na nung nagbakasyon ako nung February, nagpa-check ako sa dentist sa Pilipinas, and ayun, in-advisean ako ng dentist na kasi namamaga daw yung aking gums. So nagsuswollen yung aking gums. So I have to remove my brace kasi parang pagod na daw yung aking gums. So ayan, so sabi niya, in-advisean niya ako na kailangan tanggalin na lang natin and maglagay tayo ng retainer. This is actually a piece of advice also for those na naglagay and then nagpatanggal na ng brace, and kung bakit siya bumalik sa ganito. So actually yung doctor ko before is sinabi niya na lalagyan daw niyang retainer. So actually yung retainer kasi sa frontal hindi ko siya masyadong gusto kasi nagkakaroon ako ng singaw. Medyo allergic ako doon, so hindi ko siya sabi ko ayoko nun. So sabi niya, sige, lagyan na lang natin sa baba. So both side, sa up niya at saka sa down, so naglagay siya ng retainer. Parang parang nilagay niya sa baba. So ayun, dinikit lang niya. So meron din siyang wire na nilagay doon sa baba. Pero parang hindi siya nag-work sa akin. So in short, in the short span, for about from February until nung nakabalik ako from March to August, that was ilang months lang, 3 months or 4 months, ayan, bumalik na siya ulit. So nagkaroon na siya ulit ng gap, nagkaroon na naman ng Windows, ayan, Windows 2023 na, ayan. So ayan, so sabi ko, nung tinitignan ko, sabi ko parang hindi maganda yung na walang support yung ngipin ko dahil mahilig akong kumain. So, you know, I love food. So, I love to eat. So ngayon, from today, I just decided na magpa-implant ulit. Actually, sabi ng doctor sa akin, ng ortho dito, sabi niya, orthodontist dito, sabi niya, are you willing to magpalagay ulit? Sabi niya, pwede natin lagyan ng retainer sa front and back and sa lower part. Sabi ko, ayoko doc kasi medyo talagang nagkakaroon ako ng singaw kapag talaga meron akong retainer sa taas. So, hindi ko siya gusto. Sabi ko, okay, we don't have any other choice. Kung hindi, lagyan natin ulit ng brace. So, how much nga ba ang ginastos ko? But prior to that, syempre, nagkaroon pa rin ng consultation. Kinonsult yung upper and lower ko kung possible sila na i-implant ng brace. So, nagkaroon ulit ng x-ray and chinek niya. So, sabi naman niya, your teeth are good. So, pwede na silang good as i-implant yung brace nila. So, brace niya sa ngipin mo. So, pwede na daw i-implant. So, ayun, in short, ayan, na-implant na nga ako. So, how much it's cost? Yan. Magkano ba ang cost? Actually, yung regular price nito is nagko-cost siya for I guess 400 to 500 QR. So, convert na lang natin yung Philippine peso. Pero parang mas mura dito kumpara sa Pilipinas. So, pero nagkaroon sila ng promotion, sabi ni Doc, sabi niya, since ang mga Pilipino daw is magandang client, so nagbigay sila ng promotional. So, ayan. So, nagkaroon sila ng promo for lower at saka yung upper, both na. So, for metal braces daw, it costs only 299
reals. So, ganun lang siya kamura. 299 reals. Initially, pwede ka nang magkaroon ng brace. And then, succeeding months na for adjustment, ayan, for adjustment, charge nila is 150 QR. So, saan ako nagpalagay? Nagpalagay ako sa King's Dental. So, anywhere in King's Dental all over Doha, Qatar. So, naka-promo sila. So, if you wanted to see their rates sa ibang mga services nila, pwede kayong mag-check sa website nila. So, makikita nyo yung website nila. Makikita nyo yung mga prices nila. Pero ako, since na malapit ako dito sa branch nila dito sa may Asian Town, sa may industrial area, kaya dito ako nagpunta. So guys, so lahat ng services nila is, actually ang masasabi ko lang is yung mga staff nila, yung mga staff nila, as I said, is super supportive and talagang nag-a-assist. So makikita mo talaga na nag-a-assist talaga sila. So, ang piece of advice lang po is yung mga dito sa Doha, kung gusto nila na if they wanted to go for initial ang tawag dito, check-up. Actually, free yung check-up nila. Pwede kayong pumunta anytime. Kailangan itawag nyo siya or kailangan magpa-appointment kayo or you must do the reservation or booking. So, pwede mo makita yung mga landform nila through their website. Marami naman sila. Depende kung saan lugar. So, ayan, bibigyan ka nilang schedule. Shout out nga pala kay Doc Raju, yung aking dentist or yung aking orthodontist na doctor. So, thank you. Napakagaan ng kamay. Hindi masyadong mabigat. So, mabilis lang. Actually, napakabilis lang ng paglalagay nila ng brace. Within 10 to 15 minutes lang. Mas matagal pa yung pag-aantay ko kasi medyo nagkaroon ng aberya. Pero usually, yung process niya na pagpapalagay ng brace is napakabilis lang. So, guys, anyone out there in Doha, kung gusto niyo mag-visit sa kanilang any location here. So, ayan. So, pwede kayong mag-visit anytime basta't may reservation. So, yan lang guys. So, yung mga follow-ups ko, so i-update ko rin kayo kung ano yung mangyayari. By the way pala, in-advisean din ako since okay naman yung ngipin ko. Nagkaroon lang nga lang talaga ng gap. Ayan. Within 6 months daw, I hopefully, kung monthly kang pupunta for adjustment, is totally babalik na siya sa dati. So, hindi na tayo masyadong mahirapan. Kasi napaka-importante sa line of aking work. Since sa frontal ka, so in the service, kailangan nakikisalamuha ka. Kailangan maganda ang ngipin mo. So, ayan. Visit lang kayo. And guys, please, don't forget to follow, like, and share, and comment sa aking vlog para dire-diretso yung, or subscribe definitely, para dire-diretso yung pag-blink or pag-notify sa inyong phone. So, maraming salamat po and see you on my next vlog. Thank you and God bless.